Hello, magandang gabi po sa lahat. Uy, maraming nanonood ng online, oh. Sabi ni Pastor Lito, ano sabi niya? Hello from Bohol. Ba, nasa Bohol pala si Pastor Lito, ha? Pastor Lito, ingat ka dyan. God is so good, sabi ni Pastor Lito. Pakarami nating nanonood sa online ngayon. Praise God. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Very interesting. Yun. Pa Sister Pilda, no? Ang topic natin ay the meekness of God. Yan. Meekness of God, this is a profound character of God na we often misunderstood. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, tingnan natin ang image na yan. Bakit nami-misunderstood natin? 2,000 years ago, the Israelites are expecting a Messiah. Amen? Naghihintay sila ng Messiah. Ito ang nasa isip nila. They are expecting a warrior king na magpapalaya sa kanila sa tyranny ng Roman Empire. Pero ang Panginoon, because of His omnipotence, isang pitik niya lang sa Roman Empire na yan. Isang pitik niya lang dyan. Wipe out dyan. Yun ang hiling ng mga Israelites noon, na prophesy everything Messiah. Pero may plano ang Panginoon. Naintindihan natin, may magandang plano ang ating Panginoon. Hindi niya gagamitin ang kanyang lakas ng ganun lang. Gusto niya tayong turuan. Ano nangyari? Ayan. Pumasok siya sa Jerusalem riding on a donkey. So, imagine ninyo na an all-powerful God, biglang ito, makikita mo, riding only on a donkey as a Messiah. So, ang nakakalungkot dyan, because hindi ganyan yung ina-expect ng mga Israelites during that time. Yung mga sumalubong sa kanya dyan, they are the same ones who shouted, "Crucify Him." Take my yoke upon you, sabi sa Matthew 11:29. And learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yun po ang gagawin natin ngayong gabi. We will learn from God. Bakit? Bakit nagpakita siya ng meekness? We will learn from God. Bakit? In His tremendous power, papakita siya ng kababaan loob. We will learn from that later. Sige po, let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. May you put the words into my lips, O God, para sa iyong mensahe. Thank you for using me as your messenger, as your vessel tonight, O God. Pagpalain mo ang lahat na nakikinig, physically here and online. Pagpalain mo lahat, Panginoon, na maunawaan nila bakit isa to sa iyong napaka-importanting attribute or character, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. We praise you and thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Despite His omnipotence, He embodied the spirit of gentleness, patience, and long-suffering towards those who wrong Him. Ito po yung sinasabi ko kanina pa. Because of His omnipotence,
He embodied a spirit of gentleness, patience, and long-suffering towards those who wrong Him. Kasi po, nung panahon na yon, let me tell you mga kapatid, nung panahon na yon, because of the tremendous power of the Roman Empire, nag-result po ito ng oppression, tyranny, aggression, because of that power. Gustong ipakita sa atin ng Panginoong Yesus. Any power you have should be controlled. Hindi na na-control ng mga Romans noon. Talagang nag-result na sa naapektuhan na mga innocents. Psalm 18:35, you have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me. Your gentleness made me great. God's gentleness, His meekness, lifts us up, showing that His strength is always tempered with love. Sabi ko kanina, napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Pero, ano sabi dyan? Ang nag-lift up sa atin, yung kanyang meekness. Hindi yung power niya ang nag-lift up sa atin, kundi yung kanyang meekness. Papaliwanag po natin yan. At ano sabi doon? It is tempered with love. Lagi po sinasabi ng Panginoon, we must have love. We must clothe ourselves in love. Sabi sa Colossians 3:14, put on love that will bind us all in perfect unity. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. We will be united. Tayong mga anak niya na naniniwala sa Kanya. Jesus demonstrated to us a great example of meekness. Kailangan ipakita niya ang meekness para gayahin natin. Hindi niya sinabi sa atin na dapat kayong maging meek. Kasi ayaw niya saklawan ng ating free will. Ayaw niya saklawan ng ating freedom to choose. Kailangan ipakita niya example. Kasi madali niya naman as an omnipotent God is an order. I want you all to be meek. I want you all to demonstrate the fruit of the Spirit. Pero hindi po ganon. He respected our free will, the freedom to choose. Sa ating application to our daily life, tinuturo sa atin ng Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay mo, kaya ko ito tinuturo, kaya ko ito ipinakita, ito po'y pwede mong i-apply, especially you are a believer. Meekness, ang yung cue. In relationships, meekness means putting others before ourselves. Hirap yun, no? Kasi minsan tayo me, myself, and I. Minsan gusto mo, ako. Kaya alam nyo, bakit tinuturo ng Panginoon ito? Kasi alam niya po ang human nature natin. Gusto natin tayo na susunod. Gusto natin tayo ang bida. Gusto natin tayo na susunod. Pero sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ganito dapat anak. Ganito dapat. Even when we feel wrong or frustrated, it involves forgiving others. Minsan po napakahirap magpatawad. No? Lalo na napakasakit ang ginawa sa'yo. Alam ng Panginoon yan, hirap tayong magpatawad. Kaya yan, in-example nga niya, pinatawad niya. Tayong lahat na naniniwala sa ating mga kasalanan, sa ating mga sumasampalataya. Isipin mo yon, we offended God many times, but because of our loving God, handa siyang patawarin tayo.
It involves forgiving others not out of weakness, but from a position of spiritual strength. Dahil ba nagpatawad ka na mahina ka na? Hindi. Para sa Panginoon, you are spiritually strong. Get nyo? Right? You are spiritually strong. Hindi ka mahina. Yung pala, yung pagpapatawad pala. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Sabi ni Paul yan. Ine-echo ni Paul, tandaan nyo mga sinulat ni Paul, ine-echo niya yung gusto sabihin ng Panginoon. Do nothing out of selfish ambition. Ito nga yung mahirap value others above yourselves. Ang hirap, di ba? Alam mo mas magaling ka. Alam mo mas magaling ka dun sa isa. Alam mo mas mayaman ka dun sa isa. Pero, ano sa Panginoon? You should value him or her above yourself. Nakikita niyo mga kapatid na bakit ini-example ng Panginoon niya? Kasi, tandaan niyo, mag-reflect kayo, human nature natin yan. Bilang tao, mahirap. Pero, yun nga purpose natin, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Yun ang purpose natin, bakit tayo may relationship sa Panginoon. Gusto natin siya makilala ng lubusan. At bakit tayo nag-aaral ng kanyang mga salita? Bakit natin binabasa ang kanyang mga salita? Doon natin siya makikilala ng lubusan. Gusto ng Panginoon, makilala mo siya. Gusto ng Panginoon, maging guide mo sa buhay mo, lahat ng sinasabi niya. Bakit? Kung hindi, mapapariwara ka. Gagawa ka ng mga desisyon na later on pagsisisihan mo. In adversity, when faced with challenges, a meek heart doesn't retaliate, di ang gumaganti. But trust God to fight the battles for you. Just as Jesus did not return insult for insult, we too are called to a life of restraint and faith. Kaya niya sinabi sa Romans 12:19. Kaya sinabi sa Romans 12:19, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Nakita niyo po lagi hindi nagko-command ang Panginoon. Hindi siya nagma-mandate. Hindi niya sasabing it's an order. Tandaan po natin lagi ang binigay niya sa atin freedom to choose. Kaya kita mo, parang pakiusap if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge. Ako, kabiling-bilin na niya, do not take revenge. Ito pala yung verse, tandaan nyo na pag sinabi natin, ipagpasa Diyos nyo na lang. Amen. Ano man gawin sa inyo, ano man gano'n man kasakit, gano'n man kalalim ng ginawang pagkakamali or ano man yan na napakasakit na ginawa sa inyo. Bakit binibili ng Panginoon? Sabi niya, bakit? It is mine to avenge. Sabi ng Panginoon, it is mine. Ako bahala dyan. Anak kita naniniwala ka sa akin. Ako ang gaganti para sa iyo. Still ka, be still. Steady ka lang dyan. Kalma ka lang. Diba, Starling? Kalma ka lang, steady ka lang. Akong bahala. Ipagpasa Diyos po natin. Kaya po, napaka-importante ng prayer.
Pag nagpe-pray tayo, ituring natin ang Panginoon na parang best friend natin. Lord, may ginawa po sa akin, hindi maganda si Kulas. Si Earl, may ginawa hindi maganda sa akin, Lord. Lord, bahala ka na. Pwede natin kausapin ang Panginoon as our friend, as our best friend. Kaya nga may relationship tayo sa Kanya eh. Siya sumbungan natin. Huwag ka na maganap ng kung sino-sino ang shoulder to cry on. Nandiyan ang Panginoon. In leadership, ito importante, in leadership. Tandaan natin, unang verse natin ano sabi niya? Learn from me. So kanina, in relationship, in adversity, may gumawa sa hindi mabuti. Ngayon naman, in leadership. Pag maglilid ka na. True meekness as displayed by Jesus is servant leadership. Whether in the family, workplace, or church, leading with meekness means guiding others with love and humility. Considering their needs above your own. Pinakita ng Panginoon ang leadership niya nung servant leadership, nung hinugasan niya yung mga paan ng kanyang mga apostles. Remember? Hinugasan niya. So, example na naman yan. Isipin nyo, omnipotent God, a powerful God, maghuhugas ng paan ng kanyang mga apostol. Kita niyo yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa ating family, sa ating church, kahit matagal ka na sa church, ang sabi niya, if you want to be first, you must be last. Servant leadership. Kailangan ipapil mo dito sa mga bago, matagal na tayo, ipapil mo sa bago na hindi ka sobrang taas na malayo na ang agwat mo sa kanila dahil bago lang sila. Ipapipil natin sa kanila, our servant leadership, na mapipil nila, mahal natin sila. Ang sabi dyan, with love and humility. Paulit-ulit ang Panginoon with love. Kaya lagi sinasabi ko rin kay Carlos yan, Brother Carlos, yan ang team natin sa Lancaster. Amen. Love. Love. Sabi ni Brother Carlos sa akin, Brother Reggie, ayan na naman sabi mo, love na naman. Siyempre, love. Colossians 3:14 natin, love. Clothe yourself with love so that it will bind us with perfect unity. Kita nyo? Yan sasabi ng Panginoon, walang ibang makakabind sa atin na kundi love. Wala nang iba. Anong kabaliktaran nun? Hate. Yun ang magwawatak-watak, magpapaksyon-paksyon sa atin. Yun ang mag-divide sa atin. Hate. Pero sabi Panginoon, put on love. Amen. Para nakikita ko si Brother Nandi, Sister Pilda, love na love nilang bawat isa. Amen. Praise God. So, in our daily lives, tandaan po natin meekness should shape the way we handle adversity. Confrontations and even success. Pati success. Hindi porket successful ka na, ang tayog-tayog mo na. Di ba? Hindi porket successful ka, hindi ka na ma-reach. Kailangan globe lang yon. Cannot be reached. We are called to reflect God's meekness. Amen. By exercising patience and humility. Ito na yon. Bakit kailangan turuan tayong Panginoon? Lahat tayo mahina ang pasensya. But sister,
Alam ang Panginoon yan. Marami sa atin, mahina pasensya. Marami sa atin, madaling magalit. Masaling lang ang iyong pride. Nagwawala ka na, galit ka na. Siyempre, nasaling ang iyong self-esteem. Mas pinaboran yung kasama mo kaysa sa'yo. Galit ka na. Pero ano sabi ng Panginoon? Consider others better than yourself. Kaya, pag tinandaan mo yon, matutuwa ka pa na napopromote yung kasama mo. Praise God, nagpe-praise God ka pa. Na, imbis na kasi kung yung kabaliktaran nun pag wala kang meekness, nagagalit ka. Pag nauungusan ka, mas pinapaboran na yung kasama mo, mas napopromote na yung kasama mo. Diba? So, kapag may meekness ka, I'm glad for you, brother. I'm glad for you, sister. Natutuwa ka. Kasi hindi mo iniisip yung sarili mo na above everyone else eh. Yun ang meekness na tinuturo ng Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, alam niyo ba, kilala niyo si Charles Spurgeon, di ba? He is the prince of preacher during the 1800s. Charles Spurgeon once said, meekness and lowliness of heart are such rare graces in the world today. Rare talaga. Bakit nga, example ng Panginoon yan? Kasi nga, rare yan, rare. Yung meekness and lowliness. Because they are fruits of the Spirit, not fruits of the flesh. Meekness is not cowardice. It is the courage to accept God's will and wait upon His time. Napakadali po kasing, alam nyo, sa buhay natin, napakadaling maging rude. Diba mga sister? Pag may taong naging rude sa'yo, tendency mo, equal, ano sa science? Equal and opposite reaction. Siyempre, gagantihan mo rin ng rudeness. Sinigawan mo ako, sisigawan lang kita. Di ba? Human nature. That is the fruit, yun ang sinasabi na fruit of the flesh. Pero fruit of the Spirit, love. Nauna pa rin love, di ba? Joy, peace, patience, kindness, goodness, and ano. So, kapag pinairal mo rudeness, baksa ka na doon. Baksa ka na sa fruit of the Spirit. Ito na maganda. Application to our church. Okay? Yan, applications to our church. Ito na. Ito na. Conflict resolution. When conflicts arise within the body of Christ, meekness calls us to seek peaceful solutions. We are to be slow to anger and quick to forgive, always aiming for reconciliation rather than division. Na-scam ka nung ka-churchmate mo. Na-scam ka ng pera. Galit na galit ka, siyempre. Kahit ako yun, magagalit ako noon. Galit na galit ka. Lintik lang ang walang ganti. Yan ang mga lumalabas sa bibig mo eh. Hindi ka, pagpe-pray ko kay Lord, tamaan ka na ng kidlat. Di ba? Human nature. Human nature. Nagigit nyo, bakit tinuturo, bakit nagpapakita ng example ng Panginoon? Eh, kasi yun tayo eh. Ngayon, di ba, yun tayo eh. Pero kung ang Panginoon, what would Jesus do? Ayan na. You will be slow to anger. Quick to forgive. Lord, papatawarin ko ba agad?
Matindi yung malaki nakuha ang pera sa akin. Yun na nga eh. Patawarin mo. May gumawa sa iyo. Maraming instances po na sa akin, may ginawa rin ng tiyo ko na hindi ko malilimutan na medyo naka-apekto sa buhay ko. Dati hindi ko siya kayang patawarin. Pero sa pag-uusap sa akin, Panginoon, actually yung ginawa sa akin, hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero, Reggie, patawarin mo. Unbeliever yon. So alam ko na may purpose ang Panginoon. Gusto niya maligtas yung tiyo ko na yon. So that's unbeliever doing a foul thing to a believer. Di ba? Ngayon sinasabi rin Panginoon, believer to believer, hindi po nawawala ang conflict. But, be quick to forgive, sabi ng Panginoon. Magpatawad tayo. Patawarin natin. At siya marirealize na, tandaan mo, yung mga pinapatawad, nare-realize nila, inexplicable feeling. Hindi nila may papaliwanag yan. Na umiiwas siya sa iyo. Alam niyang may nagawa siya sa iyo hindi maganda. Pero, magugulat ka, lalapitan mo siya, sis, may dala ako para sa iyo. Aba, niregaluhan mo pa. So, you heap burning coals in his head. Number 2, service. So the church must be a place where every person feels valued. Not due to titles or positions, but because of the love and meekness we show to one another. Alam niyo ba, di natin alam, may dumating sa church na ito, hindi pala siya nakakaramdam ng importansya sa tahanan niya. Napakababa ng kanyang low self-esteem. Pero pagpunta niya sa church natin, feel niya na very important siya. Imagine niyo, right? Kaya it makes sense yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Value others. Bigyan natin ng value. Hindi natin alam, matindi pinagdadaanan ng mga kasama natin. Huwag nating hayaan kung saan pa sila pupunta para makonsole, makomfort. Hayaan natin ma-feel nila na sa COG Imus, sa church. Gustong-gusto ko dyan. Diyan ko napipil yung pagpapahalaga sa akin. Sa COG Imus, napipil ko yung pagmamahal sa kapatiran. Sa COG Imus, marami ako natututunan. Because of the love and meekness we show to one another. Amen? Amen. Ito, pangatlo, evangelism. Sabi dito, in sharing the gospel, we must approach the world with meekness. Understanding that we are messengers of God's grace, our tone, ating pananalita, and actions should reflect the gentle, patient heart of Christ. Inviting others to the faith without coercion or pride. Remember 2 Corinthians 5:20, we are the ambassadors of Christ. Tayo mga ambassador, representative tayo. Now, example naghahanap ka ng lupang mabibili. Sister Joy, example, naghahanap ka ng lupang mabibili mo. Meron sa iyong inalok ang ahente mo. Sinama mo si Sister Micah. Alika anak, sama mo ko, may titignan tayong lupa. Pagdating mo doon sa property,
Hindi mo maipaliwanag ang aliwalas ng pakiramdam mo. Hindi mo maipaliwanag parang ang liwanag ng lugar. Parang ang dating cool na cool. Eto na. Anong gagawin mo? Sister, anong nangyayang susunod mo? Sister Bel, bibilin mo na. Diba? Bibili mo na yan. Ganon din po sa evangelism. Pag-approach mo dun sa unbeliever na evangelize mo, ang tingin niya sa iyo ang aliwalas. Ang tingin niya sa iyo, parang basta you resemble, you talagang nire-represent mo ang Panginoong Jesus. Ang ganda-ganda ng aura mo. So, hindi ka pa nagsasalita, nag-evangelize ka na. Amen? Sino pa? Pag sinimula mo na, ang good news, di ba? So, nung una, hindi ko ito binibigyan ng ganong weight, yung meekness. Sabi ko, maunawaan ko, napakalaki pala. Naunawaan ko po, napakalaki pala ng weight ng meekness. In our relationship, in our adversity, especially in evangelism. Diba? Ma-evangelize mo ba yung unbeliever kung ang dating mo, brusko ka na mukha kang diba? Na ang tapang-tapang mo? Hindi. Pagsasarang ka kagad ng pintuan yan. So, our tone and actions should reflect the gentle, patient heart of Christ, inviting others to the faith without coercion or pride. Okay, malapit na tayo matapos. Israelites are expecting a Messiah riding on a war horse. Yun ang una nating slide. With full complement of the military behind him. Kasi ng pananaw nila gusto nilang kalabanin tong Roman Empire. Pero ano nangyari? Jesus came on a donkey. He came to save all who would believe in Him from their sins. He came to save us all. Hindi niya to ginawa by force. He didn't do it by force. He humbled Himself. Nagpaka-humble siya by becoming obedient to the point of death. Death on a cross. Yung po pinapakita ng Panginoon, napakahalaga sa Kanya ng obedience. Kaya kung napipil mo, may pinapagawa sa iyong Panginoon. Napaka-importante sa Kanya ng obedience. And finally, can I tell you a story? Ito na po tayo magtatapos sa istoryang ito. Dito po ay bibigyan din natin ang kahalagahan ng meekness. Ako po'y dating nasa corporate world, Brother Mark. Dati ako nasa corporate world. Naranasan ko po ang dalawang klase ng boss. Isang boss na mataray. Isang boss na masyadong matayog. Isang boss na takot kaming lahat. Naranasan ko yan. Isang boss na pag anino pa lang niya nakikita mo, ano ka na, pepeso ka na, kunyari, busy-busy ka. Kunyari, lahat busy-busyhan na. Pero yung isang boss ko, napakabait. Lagi kaming kinukumusta. Alam niya kung may pinagdadaanan kami. Yung boss ko na yon,
Kahit wala siya, basta may pinagawa siya, kahit hindi siya nakatingin, gagawin namin, busy-busy kaming gagawin. Bakit? Kasi mahal namin yung boss na yon. Kaya namin sabihin na, I love you, boss. Tayo po, sino ang boss natin na ganon? Ang ating Panginoong Jesus. Gustong-gusto ko lagi sabihin, I love you, Lord. I love you, Lord. Kaya po lahat tayo, can I enjoy you to say, I love you, Lord. I love you. Parang mahina. Isa pa. 1, 2, 3. I love you, Lord. Gustong-gusto ng Panginoon marinig yan. Everything works for good to those who love Him and who are called according to His purpose. Amen. Can we all stand? Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon. Basbasa mo po ang bawat isa rito. Alam ko, Panginoon, naunawaan ng lahat na yung meekness ay ginawa mong example ng sarili mo, Panginoon. Kaya mo itong iutos. Kaya mo itong gawing mandate. Pero Lord, maraming salamat. We love you, Lord. You have given us the free will. You have given us the freedom to choose. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa aming pag-apply ng meekness na ito, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming tahanan, sa aming relationships, sa aming mga kaibigan, lalo na po dito sa iyong tahanan, Panginoon. Ipinapakita mo sa amin, Lord God, napakahalaga nito. Ito yung madalas po ito yung nami-misunderstood, Panginoon. Minsan madalas ito pinagwawalang bahala. Marami po sa amin, Panginoon, may times na nagiging mataas na ang tingin sa sarili. Marami sa amin, Panginoon, na natingin namin, nandun na kami, hindi na kami pwedeng bumaba. Pero Panginoon, Ikaw nga, before, Lord God, nandiyan ka na. In the beginning was the Word. Ikaw yung Word, Panginoon. In the beginning, nandiyan ka na. Pero ito ka, Panginoon, bumaba ka. Kami pa kaya, Panginoon. Wala kaming dapat ipagmalaki, Lord. Salamat. Pinaunawa mo to sa amin, Lord God. And Lord, dahil dito, ito pala gustong-gusto mo. May you bless us, O Lord God, sa pagsunod namin sa inyo. Bless us, O Lord God. Handa kami sumunod sa iyo, Panginoon. Pagutusan mo kami, Lord God. Handa kami sumunod sa iyo. With meekness, with love. With love, joy, peace, patience, Lord God. Alisin mo sa amin ang hot-temperedness, ang madaling magalit, Panginoon. Hinihiling namin ito. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Can we all sing this song? I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust in Him. That's why I trust. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought
sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Once again, we sing it. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. For the last time, come on, we sing it. I trust in you alone, oh God. I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. Oh Lord, oh Lord, we trust in you, Jesus. We put our faith to you, Lord. You never fail, Lord. You never fail, Lord. Just feel the atmosphere.